Asher, ano-ano ba ang mga natukoy ng mga otoridad na espionage activities sa bansa na natalakay dyan sa Senate hearing? June 6 na magkakahiwalay na kaso ng mga espionage activity sangkot ang ilang mga Chinese spies umano at nakuhanan pa ito ng mga ilang mga modernong kagamitan sa pang-espiya maging yung mga submersible drones na natagpuan sa iba't ibang lugar sa mga coastal areas ng Pilipinas. Ito ang ipinsinta ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan sa Senate hearing na isinagawa ngayong araw sa ilalim ng Special Committee on Maritime and Admiralties Zone. Unang inilatag ng Philippine National Police ang mga naaresto nitong individual. Pangunahin na mga Chinese national at mga communication device na pinaniniwala ang cellular interception device. Sa masusing pagsisiyasat ng pulisya, hinihinala nilang ito ay isang International Mobile Subscribers Identity o IMSI o MC Catcher na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga cellular phone. Kaya rin ito na makapag-monitor ng usapin o usapan ng mga magkakausap sa cellphone o magpanggap na mga nagpapadala ng mensahe galing sa mga telecommunication company. An MC Catcher is a device also known as a cell site simulator or Stingray. It is a technical equipment used for intercepting mobile phone traffic and tracking locations data. Basically, the MC Catcher is a fake cellular tower acting between the target mobile phone and the service provider's real towers. It is considered a man-in-the-middle attack. Nagamba naman para dito si Senador Francis Tolentino, chairperson ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Ito ay dahil posibleng laganap ito na ginagamit ngayon sa bansa ng mga masasamang loob. So ito siguro yung nakakatakot na kagamitan kasi maraming pwedeng paggamitan ito. Yes, sir. Hindi lamang siguro sa espionage, baka pati sa eleksyon magamit ito, di ba? Yes, sir. Yung pagtatransmit halimbawa ng mga datos. Ilang espionage activity naman ang iniulat ng National Bureau of Investigation kung saan ilang Chinese nationals ang nahulihan na nag-i-install ng mga surveillance camera. Partikular na sa mga strategic na lugar kung saan may mga naval base ang bansa, gaya ng mga naarestong 5 Chinese nationals sa Palawan noong January 17. Ito po yung mga na-recover natin na equipments. This is a high definition camera, solar powered and can be remotely accessed, Mr. Chair. This is installed in a tree house in a resort in Palawan and nakatutok po ito dun sa open seas wherein the movements of our naval assets has been recorded. Kinumpirma naman ng Philippine Navy na ang mga submersible drones na nakita sa iba't ibang coastal area sa bansa na ay yari sa China. Ginagamit nila ito upang mangolekta ng mga impormasyon na critical din sa underwater warfare. Yung yellow drone is designed to collect, we call that bathymetric data. Depth of water, salinity, conductivity, oxygen content. Yung black could also has the same capability, but it also has an AVS, acoustic vector sensor. Nagpi-pick up siya ng sound, how sound propagates or travels underwater. Sound propagation is very critical when it comes to undersea warfare. Sa taya ni Senador Tolentino, ang mga naturang ulat ng PNP, NBI at Philippine Navy ay magkakatugma lahat. Ito anya mga espionage sa kalupaan, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa mga coastal area ay isang uri lang na gawain ng espionage o pang-espiya. Huwag natin ituring ito munang drone. Nakalimutan yun, diniscuss natin nung umpisa yung sa PNP, yung gadget, yung IMSI, grabber. Yung nakakuha ng mga text nyo, mga messages sa mga malls. Pinag-usapan natin yan. Yung mga nag-i-scam, pinag-usapan natin yan. Yung diniscuss ng NBI, yung pinaresent ng NBI, yung mga gadgets na nahuli sa El Grande, sa Palawan. Magkakatugma lahat yan. Isang
Related po lahat yan. At lahat ng tinuturo noon, papunta sa People's Republic of China. Sinabi naman ni NBI Cybercrime Division Executive Officer Attorney Van Homer ang Lubin, marami pang parehong aktibidad ng pang-espiya sa iba't ibang lugar sa bansa. Hindi lang sa Dumaguete, hindi lang sa Palawan, hindi lang sa Makati, baka mas marami pang iba. Marami pa po, Mr. Chair, at continuing po ang coordination natin sa Intel community para magkaroon po tayo ng law enforcement interdiction dito sa mga ganitong klaseng activity. June, inanunsyo naman ni Senador Francis Tolentino na magpapatuloy ang kanilang pagdinig ng komite bukas alas 9 yan ng umaga at inaasahan niyang mas marami pang mga resource person ang magbibigay ng kanilang testimonya sa espionage activity sa bansa. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.